Start na po ako. Sir Kim, next slide, Sir Kim. Okay. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na iyong pinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng aming pagpupulong, gabayan niyo po kami at bigyan ng lakas ng kalooban upang malagpasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng dagdag kaalaman upang sa gayon ay maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Naway gawin mong bukas at handa ang aming mga isip at puso sa mga milagro at pagpapala na iyong ipagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagpapasalamat, paggabay at pagpapala mo, Jesus, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Next. Pabasa nga. Next, Sir Kim. Okay po, welcome sa atin, mga magulang at mga estudyante ko na makakasama ko sa loob ng isang buong taon. Welcome po sa Grade 5 Mars. Ang ating pong topic o agenda, number 1, introduction. Number 2, virtual messenger Google Meet. Classroom rules. 5, Grade 5 teachers, introduce ng grade 5 teacher po. Next, learning delivery modality, classroom program, announcement, and reminders. And syempre po, open forum. Yung mga tanong po ninyo, mamaya po natin sasagutin. Next, Sir Kim. Sa classroom din. Kasi kung wala, hindi nyo bibigyan ng lugar ang inyong mga anak kung saan sila mag-aaral, kung saan-saan na lang, hindi po nila mapipil na parang may klase din. So, ano po yung process? Una, yung proseso po, ganun din po sa classroom. May process din po, may routine din po. Hindi porket ibig sabihin na nasa bahay ka, ay okay lang, nasa bahay lang naman ako, hindi naman makikita ni teacher. Hindi. Meron po tayong susundan. At katulong ninyo ang inyong mga magulang. Number 1, yung class program, yung schedule. Di ba mga anak, yung dati, nung grade 4 kayo, pang umaga kayo, 6 to 12, ganun din ngayon. So ang grade 5, kung ano yung schedule ng school na 12 to 6, sa August 24, 12 to 6 pa rin. Walang pinagbago. Ang iba lang, nasa loob kayo ng inyong mga tahanan. Pero yung proseso o yung routine, nandun pa rin. So, yung classroom, halimbawa, may susundan tayo, bibigyan namin kayo ng classroom program. So, yun ay may mga oras kung ano yung pag-aaralan mo. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, ay mami, ito lang yung pipiliin kong subject, ito kasi yung favorite ko, ito lang yung pag-aaralan ko ngayon, hindi naman makikita ni teacher eh.
Hindi po. So, kailangan po, yung class program, susundan po ng bata kung ano po yung kanyang subject sa araw, sa buong week na yon. Kung halimbawa po, ESP, ang unang subject, yun yung gagawin niya. May oras po yun. Then, susunod, AP na subject, may oras po yun. So, yun po yung pagkakasunod-sunod. Kailangan gaya din po ng classroom setup sa loob ng bahay. Kailangan po ng tulong ko sa inyo mga mami, bigyan niyo po sila ng space sa inyong bahay ng kanilang study area. Huwag lang po ninyong hayaan na doon lang kasi hindi po sila mag-aaral. Sigurado po ako dyan. Pero kung gabayin po ninyo at nandyan po kayo, panigurado, mawibili yung mga bata na mag-aral ng mabuti. Classroom management. Meron din po tayong classroom management. May mga rules din po. Bilang magulang, kayo po ang guro sa loob ng tahanan. Kami naman po ay sa paaralan. Pero sa pagtutulungan, syempre kailangan meron tayong classroom management rules. Mamaya tatalakayin ko paano ba yung rules natin kapag virtual na. Syempre kailangan alam din ng mga bata na ma-develop nila kung paano sumunod sa mga patakaran o alituntunin. Next, meron din tayong attendance check. Akala nyo, porket nasa bahay lang, walang attendance check, meron din po. O kagaya halimbawa niya, nandyan pala si si Paige. O, nandyan ba si Dexter? Okay. So, checkan din po ng teacher yung attendance nila. So, kaya kailangan po kung ano yung proseso sa paaralan, yun din po yung proseso na gagawin natin sa bahay. Siyempre kasi natatakot tayong mga magulang eh. Kaya kung minsan natatakot yung ipa-enroll kasi sayang. Pero sayang po. Sabi nga po sa DepEd, education must continue. Wala po dapat maiiwan. Lesson proper. Ano po ba yung lesson proper? Meron din po tayo niyan through mga bata sa virtual o sa Google Meet, mga bata sa modular, mga bata sa activity, sa mga gawain. So, meron din po tayong lesson proper. Hindi po totoo yung sinasabi sa media na ang magulang ang magtuturo sa kanilang mga anak at wala na pong gagawin ang guro. Mali po yun. Hindi po tama yun. Nandyan po kami na nakaantabay para tulungan po ang inyong mga anak. Ang gagawin nyo lang pong mga magulang, suporta sa inyong mga anak. Kasi kailangan po nila ang inyong suporta. Next, assessment. Meron po tayong tinatawag na assessment. May test din po. Baka akala po ninyo walang test. Meron. So, yung assessment na po yan, ibibigay po yan ng mga subject teacher. Kaya nga po gumawa ako ng Google, ang tawag dito, GC. Sa Messenger, meron din pong group page para nang sa ganon, kung mag-assessment po, depende po sa kanilang strategy kung paano yung kanilang assessment. Pwede pong Google Form, yung link lang ang ipapasa sa Messenger, sasagutan na po ng bata. Pwede pong ipasa ng times lang, ilalagay po sa group page. So, kami na, ang teacher po ang bahala. Lahat po kaya po importante na ang bata po ay may Facebook. Kasi yung iba po, tinanong ko, wala daw pong Facebook. Pero pwede nyo po sanang gawin yon kung pang-school lang po. Kung ayaw nyo po talaga siyang ma-expose doon sa gawan po. Kasi ang hirap pong makipag-communication sa mga bata nang wala po sila doon sa group. Maiiwan po siya. Next, classroom observation. Meron po tayong classroom observation din. So sa GC, sa group, sa GC ng mga bata, i-add doon ang principal at ang supervisor. Titingnan kung tama po ba yung maghahay lang naman sila sa virtual classroom o sa Google Meet para makita okay ba yung ginagawa ng mga bata. May monitoring pa rin.
So, yan po yung ating routine, classroom program, classroom management, attendance checking, lesson proper, assessment, classroom observation. May next, Circuit. Next, Virtual Messenger Google Meet Classroom. Ano po ba yan? So, kailangan meron tayong tinatawag na standard rules, classroom management rules, kapag tayo ay nasa Facebook Messenger o Google Meet Classroom. Number 1, be polite and kind. Siyempre, ang mga bata dapat ma-develop ang pagiging magalang nila saan man, ito man ay kahit hindi ka kaharap, sa virtual lang, dapat ma-practice ng mga bata ang pagiging magalang nila sa isa't isa. Yun po, number 1 po yun sa rule number 1. Tinry ko po sa GC. Naglagay po ako ng rules sa GC namin ng mga bata, ng mga inad ko. Lagi ko pong pinapaalala yon. Alam po yan ng mga inad ko na sa GC. Next, number 2, no hate speech movement. Ibig sabihin po, hindi allow sa mga bata yung mangbuli sa loob, sa virtual messenger o sa Google. Nakita mo yung kaklase mo sa screen, tawang-tawa ka kasi mataba yung kaklase mo, ganito, ganyan. Bawal po yun. Kailangan malaman ng bata na secure siya. Kasi yung mga cyberbullying na yan, na nangyayari sa ngayon, ay hindi po natin pinapayagan. Next, rule number 3, respect the privacy of all. Kailangan yung ating pinag-usapan sa grupo na to, kailangan dito lang. Irespeto natin yung pagiging mutual trust, kailangan nandito. Hindi mo na pwedeng ikalat pa yung mga privacy na dapat ng bawat isa. Next, Sir Kim. Rule number 4, no relevant promotion or spam. Lalo na sa GC natin, hindi inaalaw sa GC natin ang maglagay ng advertisement, online selling. Kasi matatabunan. O kaya yung mga bata, yung link sa game, Mobile Legend, mga mukha ng yung mga hero sa Mobile Legend, yan, mahilig ang mga bata dyan eh. O kaya nagsasabi ng, Shopee, hotdog, yung mga tipo pong mga hindi naman po relevant doon sa ating, hindi po ina-allowed yung link, yung mga spam na yan, pagdating po sa Messenger. Actually, stricto po ako pagdating dyan. Lagi ko pong i-remind sa mga bata yung tamang etiquette sa online. Next, rule number 5, avoid flooding the Messenger classroom. Bawal po yung maraming message. Halimbawa, hi classmate, hi ma'am, kamusta na po kayo? Na hindi naman relevant. Okay lang mangumusta, pero ang dami nilang sinasabi dun sa chat, natatabunan na yung mga pinasa ko na activity or kaya ng mga pinag-usapan, natatabunan na ng mga flooding message. So, hindi po natin dapat i-allow yon. So, mga bata ha, siguro naririnig niyo ako, sana alam niyo yung rules na hindi po pwede na doon na kayo nakipagdaldalan sa Kung gusto niyo makipagdaldalan, gumawa kayo ng sariling group chat. Huwag niyo akong isama. Sa inyo lang yon, free lang kayo doon. Pero pagdating sa group chat natin, kung ano yung rules, yun yung susundin natin. Next, virtual classroom are closed after classes. Kapag 12 to 6, open yung ating messenger. 12 to 6 open ang ating messenger. Pwede kang magtanong, pwede kang magtanong, announcement, open yan. Pagdating ng 6 o'clock, class, hindi na dapat, wala na akong makikita dapat na naka-open yung ating group chat. Sarado na. Kasi may privacy tayo, makaka-istorbo tayo. 7 o'clock at 12 o'clock, gising ka pa, nakikipag-chat ka pa dun sa group chat natin. Hindi.
So, tandaan nyo ha, mga anak, 12 to 6, open yung ating group chat o yung messenger natin. After nun, wala na akong makikita na pwera lang kung magme-message ka. May tatanong lang po ako, i-entertaining ko yon. Next, Sir Kin. Next, be responsible, be honest, and have integrity. Ano ba yan? Nasa bahay lang naman ako, hindi naman makikita ni ma'am kung si mami ang gumawa ng assignment ko. O kaya naman, maging responsable tayo kung ano yung iniata sa inyo na tungkulin sa school. Hindi si mami ang gegradean ko, ikaw. So, maging honest ka sa sarili. Di bali ng 0, okay lang. Dahil matapat ako ang gumawa. At sa mga magulang po, huwag niyo pong konsintihin ang inyong mga anak na kayo po ang gagawa ng mga assignment nila. Hayaan niyo pong sila ang makadiscover. Kasi sa panahon po ngayon na new normal na hindi namin sila ma-monitor, hindi kagaya sa school na madali namin, pero alam po namin kung ikayo po ang sumagot o hindi. So dapat po, hayaan nyo po na ma-practice ng mga bata ang pagiging matapat nila. Next, rule number 8, on merits and demerits. Siyempre, meron tayong reward. Meron tayong merits. So, yung mga nakasusunod ng rules, siyempre may points. Titingnan ko dun sa GC, sino ba yung mga bata dito na magaling sumunod sa class, sa rules natin. Siyempre, may merit yan, may points yan. Pero, meron din siyempre demerit. Ano yung demerit? So, yung demerit, bawas points. May karapatan kaming mga teacher na bawasan ang score mo kung ikaw ay hindi marunong sumunod sa rules. Intindihan po? So, ibig sabihin, maingay ka sa virtual, nagkakaroon tayo ng interaction, ang pupils at ang teacher, tapos ikaw, ang ingay-ingay mo, syempre i-out kita. Maminusan kita. Para matandaan mo, ay mali pala yung ginagawa ko. Okay? Next, Sir Ki. Maliwanag na po ba doon? Thumbs up nga po kung malinaw. Thumbs up po. Next. Ano nga po ba yung paraan ng aming pagtuturo? Meron tayong learning delivery modality. So, di ba ho, nagkaroon tayo ng survey, nagsagot po kayo ano yung para sa anak ninyo, online ba, modular ba sa tingin nyo? So, ang dalawa pong paraan na maaari naming i-offer sa Tandansora Elementary School ay ang modular distance learning at saka online distance learning for support only. Hindi po siya talaga totally na naka-online lagi. So, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga modular at iba pang materyales na kanilang pag-aaralan sa loob ng kanilang tahanan. Maaari po ito ay printed o hard copy na ibibigay sa inyo weekly. So, ang ating pong module ay weekly. Hindi po ibibigay sa inyo ng panglahatan kasi ang first grading po ay hanggang week 8. So, ang module po ay ibibigay weekly. Every week, pagtapos po ng sagutan ng bata ng Friday, Saturday po, ibabalik po yon sa school. Meron din tayong tinatawag na digital. Halimbawa po, ayaw mong pumunta ng school. Gusto mo ay digital na lang ang ibigay sa iyo. Pwede naman po. Basta mag-request lang po kayo kung ang gusto nyo ay digital, hindi na kayo pupunta ng school, pwede po yon. So, dalawa po yan, printed o digital. Sa online distance learning for support only, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng materyales o kakayanang makapunta access sa mga pinagkukunang resources ng mga ito gamit ang gadgets na maaring internet connection, maaari itong synchronous o asynchronous. Ano po ba yung synchronous? Pag sinabi pong synchronous, ang mga mag-aaral, kaklase at guro ay mayroong interaction sa pamamagitan ng Facebook, Messenger Room,
or Google Meet. So, meron tayong tinatawag na telling, video conference, doon mag-uusap-usap yung mga bata at ang mga guro. So, may lecture. Yun yung tinatawag na online. Parang ginagawa po natin ngayon, yun yung tinatawag na synchronous. Yung asynchronous naman po, yung bata ay may sariling schedule kung kailan niya ito, halimbawa magbibigay ang teacher ng sasagutan niya. So, kung kailan niya ito buksan, may sarili siyang schedule, tsaka lang po niya ito gagawin. Yun po yun. Babalikan po niya sa online, titingnan niya ano ba yung pinasa ni teacher. Yun po yung asynchronous. Maliwanag po ba? Naintindihan po ako? Naririnig niyo po ako? Next, reminders. Yung distribution at retrieval po ng learning packets ay every Saturday po. So, halimbawa, bago po magklase ng August 24, kayo po ay papupuntahin sa school para kunin yung mga materials. Ulitin ko po ang module po ay walang bayad. Hindi po kami naniningil ng bayad. Wala pong bayad ang module. Baka po mamaya may mag-text sa inyo, may bayad. Wala pong bayad. Ang distribution po ay pupunta po kayo kung maaari po sana, magdala po kayo ng bring one long envelope with handle. Sana po orange kasi ang grade 5 po ay orange. Color coding po kasi. Doon po ilalagay ang 8 subject na module sa envelope na ibibigay nyo. Magdala na rin po kayo ng sarili nyong ballpen para iwas tayo kasi magsusulat po kayo doon Para sa inyo lang po, kayo lang po ang gagamit ng ballpen na yon kapag kinuha po ninyo yung modules. At sumunod tayo sa protocol ng ating paaralan. So, pagdating po sa meet and greet, syempre bago po magpasukan, kaming mga bata ay kagaya po ng ginagawa natin, ay magkakaroon po uli ng meet and greet. Pero tentative pa lang po yung nilagay ko dyan. Para na sa ganun hindi alam ng bata kung saan siya papunta. Kung ano yung dapat niyang gawin bago mag-opening ng classes. Yung student DepEd account, meron pong ginawang student DepEd account po ang bawat estudyante ng Tandansora Elementary School. Ang nilagay ko po doon ay ang inyong natawag dito, cellphone, number po ninyo. Yun yung pinaka-recovery. Kung sakali pong makalimutan ng bata ang password sa yung cellphone ng mami o daddy, ang inilagay ko po doon sa student DepEd account. Nagagawin po ni Sir Enrile. Nagpasa na po kami. So, ipafinalize na lang po, bibigay po yung student DepEd account sa lahat ng batang nag-aaral sa Tandansora Elementary School. And then, opening of classes po, August 24, ang opening of classes po natin. So, wala pong face-to-face mga anak sa bahay, sa virtual classroom. Hindi allowed ang face-to-face. Magkakaroon lamang tayo ng face-to-face kapag handa na ang pamahalaan at may bakuna na, tsaka lang tayo magkakaroon ng face-to-face. Pero ngayon, ito muna ang setup natin, virtual classroom setup sa bahay. Kaya kailangan ko po ang suporta ninyo. Next po. Next, Sir Kim. Open forum. So, pwede po tayong magtanong. Kung meron pong naguguluhan, sige lang po, i-type po ninyo sa comment box para po sagutin ko. Kung ano po yung naguguluhan kayo, meron kasi minsan magtatanong, ma'am, paano po kung isa lang po yung gadgets namin? Huwag po kayong mag-alala. Maaari po namin yung lecture namin, pwede namin i-record, ipadala po sa inyo para mapanood ng bata. Kasi minsan magkakasabayan, grade 1, grade 2, pareho po, isa lang yung gamit na gadgets, o kaya, okay po, ma'am, kailan po ang school supply? Opo, yung po pala, teka po, yung module po ay
anong tawag po dito? Hindi po doon sasagot pala yung mga bata sa module ha. Hindi po sasagot ang mga bata sa module. Sa papel po sa separate sheet po sila sasagot at sketchikan po namin yon. So yung pong module na yon ay parang pinahiram, parang libro lang din po, pinahiram. Hindi po pwedeng doon mismo sumagot ang bata. Meron po siyang sariling sagutan. So, ano pa ba yung tanong nyo? Okay. Kailan po? Opo, kailangan po ng syempre kailangan nyo po rin ng notebook o kaya ng papel na kakailanganin sa mga halimbawa may lecture, doon po isusulat ng mga bata yung kanilang mga ile-lecture ng teacher sa loob ng 20 minutes. May tanong pa po? No, at pasalamat po ako sa lahat ng umattend. Welcome po kayo sa grade 5 Mars. Welcome po kayo sa Tadangsora Elementary. Lalong-lalo na po sa mga trans-in na nagtiwala po sa Tadangsora Elementary School. Paaralin po ninyo ang inyong mga anak. Ngayon, additional ko lang po doon sa Monday. Ang Monday po natin kasi ay online. So it is only good for 20 minutes per subject. So lumalabas po siya na 2 hours and 40 minutes every Monday. Yung pong Monday na yun po ay i-discuss po ng mga teacher yun ng lesson for that week. So pagdating ng Tuesday, Wednesday, and Thursday, mag-offline na po yung mga bata. Ibig sabihin, gagawin na po nila yung module nila based on schedule na binigay ni teacher. So offline po yun sila. Ngayon, in case po na kayo ay may question, ang mga subject teachers po ay naka-standby lang po. Kaya nga po may group chat, kaya po meron tayong cellphone numbers na binibigay. In case po na meron kayong tanong, ay mag-message kayo sa group chat pag hindi nyo naintindihan yung lesson doon, nang sa ganun ay ma-assist po kayo ni teacher. So hindi ibig sabihin nun na kapag Tuesday to Wednesday to Thursday ay naka-modular kayo, si teacher po ay wala nang ginagawa. So si teacher po ay andyan po, nakaantabay sa inyo, mag-guide sa inyo, in case po na kayo ay wala pong maintindihan or hindi po ninyo naintindihan yung lesson or follow-up. Now, in case naman po sa mathematics po, since ako po yung teacher nila sa math, kung medyo nahirapan sila, sinasuggest ko sana na sa Wednesday, kung pwede kaming mag-online. Wednesday lang po, it's either mga 20 minutes for mathematics only. Para po pag may question ay maipaliwanag ng maigi, magpagbigay pa ng marami example. Para po mas clear kasi math kasi medyo mahirap ito eh. So yun po sa ng purpose kung okay lang po sa ating mga parents. Okay po. So yun po yung aking kumbaga suggestion ko pagdating na po ng klase. Okay po. So huwag kayong mag-alala doon mga sa medyo nahirapan kasi ang kalaban talaga natin ngayon ay connection po. Kaya po nililimit din natin yung oras ng bata sa computer. Kasi po pag nagtagal po nawawala po tayo ng connection. So maximum of 20 minutes per subject lang po tayo every Monday po yun. Then the rest of the day naka-standby lang po yung mga teachers for your kung may inquiries, kung nahihirapan kayo for follow-up po, naka-ready lang po kami mag-assist sa inyo. Then Friday po, yun po yung assessment po natin. Okay po, so thank you po. Thank you, sir. Okay, ito po yung iiwan ko sa inyo na ko. If a child cannot learn the way we teach, maybe you should teach the way they learn. So, kung hindi kaya ng bata yung ganong pamamaraan, tayo bilang guro, bilang nanay, ang gumawa ng paraan para sa kakayanan ng mga bata na matuto sila. Yun po yung iiwan ko sa inyo. Yun po yung favorite quote ko. If a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So yung kakayanan ng bata, kung ano yung, gaya po ngayon sa new normal natin, na kinaharap, gumagawa po kami ng paraan para maabot namin ang mga estudyante namin na may matututunan. Ganon din po sana tayong mga magulang. Gumagawa tayo ng paraan para matuto yung mga bata natin. Kahit mahirap,
sige lang po, laban lang po tayo. Kaya natin to. Basta po sama-sama, tulong-tulong, malalampasan po natin ang lahat na to. Siyempre, bago po sa ating lahat, ngayon lang po natin naranasan. Nasanay po tayo na nasa school. Ganon din po yung mga bata. Nai-stress po yan. Kahit hindi magsalita yung mga bata, nai-stress yan. Kapag nakita na si mami na nai-stress po yan. Kahit hindi sila nagsasalita. Sana po, suportahan natin yung mga bata. Tulungan natin. Magtulungan po tayo, mga magulang. Kailangan ko po ang inyong tulong. Next, Sir Kim. Thank you po for joining today orientation. Stay safe po sa ating lahat. Maraming salamat po sa parent na nandito ngayon sa araw na ito. Thank you very much po sa inyong lahat.